dili lang pagpakadawat o mga information na kahibalugi kang speaker. Ang importante, right? Ang importante sa discipleship is conformity to Christ like. So I don't have to have letters after my name. Wa ko magkinahanglan og mga letra human sa ako ngalan. Amayo ko na siya, kaya nindot ko ni pabinahon ko na. Kuan, Reverend Dr. Lev-Netisibus. Basta-basta. Reverend pa siya. Reverend na, Doktor. Bagyan, kapil. There's only one light that you need to secure. But isa pag pinakaligo ng like mo din, daghang gina-impress sa ministry nimo, daghang nadala nimo sa Ginoo. Right? You still join with Paul's statement to say, I put my body under subjection and discipline myself. For perhaps I have spoken, I have preached the gospel, but then I am an adokemos. Sino ang adokemos? That's the way I am disqualified. Pwede dito ma-disqualified. Bisag daghan na gaytag na himo diskalibutan. Ano man? Because our projection towards the approval of God is different. Ato nang timanan ng ison. Una nga si Paul, ang pinakakugid siyang disciples at yung pagkatinunan mo ang pag-awat sa kinayas Ginoo. Kaya naman, kung maawat mo kinayas Ginoo, right? Ang ano din man kanya, ako, pareho raman mo kinaiya. Imo mang gi-mirror, imo mang gi-reflect ang kinaiya Ginoo. Mapupot niya, ang iyang design daan sa imong kinabuhi. Ikan sa imong kaluwasan, o hangtod sa imong kahimayaan. From your salvation to your glorification. Amen, mga igsoon? Amen. Dili gyud mahuman ng atong pagka-tinunan. So if we are going to apply the discipleship program in our respective churches, that is because we are also a disciple. Nauna lang ta. Unang kita mo yung gitawag na disciple. Pero tubangas Ginoo kitang tanan, mga disciple Ginoo. Bisa mga apostle. Unay panahon nga sa John chapter 6 verse 66, ang mga tinun-an sa Ginoo ning biya. Kisa ba di mo biya ipakaon man ang iyang baliktad mo ng commission ni Paul. Acts chapter 9, ingnan niya si Ananias, ato as Paul, because I will show him how he will suffer for my sake. I will send him to the Gentiles, na una man ang bigger people group. Dili man Israel, Judea, nauna itong dako, people group, Gentiles, nations. Right? Then may pagamay, Gentiles, then sa susunod, dili Israel. Royalties ba? Tanong ba? Mga nobles ba? Mga kings, ano ba? Kings. O, the Gentiles, the kings, mga politicians. Usa ba ang mga Hudyo? Nagpagamay. Ando rin baliktad kay gikan sa gamay, pahinong dako. Kulay ang direksyon sa kunad. Ang ila palang target daan, lahi na kayo. Okay? Sa may kasabot sa alaw. Sa Levi 16 ba? Alaw mo dito. Kasi kasabot na alaw. Ako po dito. Sabot pa sabot? Kasabot na alaw. Alaot siya? Alaw niya ko. Lap? Alaw ko po dito. Kuha mo na siya, kanang, he fears to the dream is going. Ura iyang italikdan ng iyang pagtawag rin Ginoo. Ano ko siya kung di niya tumanaw ng tawag sa Ginoo. Siya may alkansi. Ura mo sa mga
I have preached to others, but I am disappointed. Okay, so after 2 weeks, they send him back to his hometown. Duhara kasi mana ang pag-uban nila. Di igod mo blend ito. Okay? They send him back to his hometown in Tarsus. There, Paul stayed quietly for about 7 years. Muna itong dito na siya giyapak ni Barnabas. Acts chapter 9 verse 29. Di added nothing. Muna nga, mayroon siya nga, wa sila nadugang ako. Diya sa Galatia. Wala may nag-disciple yan. Okay? Okay. Nakuha na ito na iso. Anong lahi, Gert? Distinguish people historically. We're just proving it, right? Historical. Di makabalibad ang ano ni. Di sa kinsa pa ng denomination dyan. May establish kini mo nga lahi ito. Lahi bantara sa kayata dito niya. Right. Diri na ta sa lain na po na distinction. The communal distinctions of discipleship. Right? Sa ganitong una, historical reshape. Saan ang reshape? Pag-usog sa format. Pag-restructure sa discipleship. Na naman dito naman isugod ka po. Right, the communal distinction. Saan ang communal? From the word common. Right? Okay. Sugod na pangutana. Why would Peter be questioned by the influence of a second generation disciples? Nganong na-question man siya nga, unta, ano man siya authority? Ano man siya case of the kingdom? Nganong questionable naman yung ipag-imo? Mga disciple niya mismo. Right? So when Jesus spoke about the kingdom, that he explained there. He gave the apostles the case, authority, and so forth, rulership. The main part of his authority is judgment. Right? They can judge. Pwede sila mahukom. Panaw tayo ng gihok man din ba namatay. So, kung questionable ito lang gihimo, questionable ito lang gihimo, pwede yung nila mahukman kung nag-challenge sa ilang gihon. Nag-challenge pa nilang authority. Anong lahi ng ilang lahi ng anong yato nila sa mga jinta. So, the main part of this authority is judgment. So judgment, they not only declare the truth with certainty, but also carried out action that could not be contested. That is beyond question. And they were supposed to be judged. Okay? Whatever they do should be beyond question. Should not be contested. This authority, when they choose a replacement for Judas Iscariot, required water baptism for forgiveness of sin. Hindi ka maluwag, hindi ka baptismuhan nila. Pronounced judgment, Ananias and Sapphira, leading to death. All these were under the power of the Holy Spirit. But there were 2 times when Peter's actions were questioned. Pailalom siya sa usa-usa, questionably nakahimta. One was when he ate and shared food with Cornelius. And the believers from the circumcision group asked him about it. Acts chapter 11 verse 1 and 2. The issue wasn't just about sharing food, it was about eating with a Gentile who wasn't circumcised. And maybe even eating food that they were restricted. Okay? Notice that the other apostle didn't question Peter. Ang ubang mga apostol, wala mangutana o mo-challenge ng Peter. Kinsa ni challenge niya? Mga disciples. Ilang second generation disciples. Bakit naman ang inyong gihimo? Di ba ang inyong gitudlo sa una, dilita mga adto sa mga hintel? Manong dito man lagi kagikan? Sa atong pananag din nakita. Hina-hina yung sila pagpasabot sa dispensasyon sa grasya. Wala mo na ilang matukan. Bisa si Peter ganun, nag-resort doon siya ka dyan.
Alright. Notice that other apostles not question Peter, it was the circumcision believers who did. These were actually the second generation disciples. Acts chapter 11 verse 18. Klaro tayo. Because of this, Peter had to explain why he went beyond what they expected, and at the end they understood. Kaya kaya nakasabot sila. Right? So, even though Peter was able to convince the circumcision believers about Cornelius, he wasn't able to convince all of the second generation apostles, especially ang mga disciple ni James. Grabe ka-power itong mga disciple ni James. Hadlok mga siya. Right? Kung saan nga pangitabuha, when they raised the church in Antioch, Peter was held back from using his authority. Diba? Powerful siya kayo, apostol sa Ginoo, itagaan sa authority. Nga nung napag-abot dito sa mga disciple ni James, nahadlok na yan. Nahadlok siya. Right? Dahil yung gibate ba? Yan yung gi-compromise. Ano ba? Yan yung magkita unsa ka powerful na yung si James. As a pastor. Kaya mo na yung disciple. Kaning kuan, ikahadlukan ni kuan. He felt pressure to make the Gentiles follow Jewish requirements against before eating with them. In Galatians chapter 2 verse 11 and 13. Ano mo si authority ang to? Sa'yo mo niya pag-explain nga. Wala ka niya ron, dispensation of grace naman eh. Wala na may kalainan ron, mag-rio o gentil. Ayun, pag-explain na na. Pero nanong nakadlok. Hindi mga may Peter mo na ilan. Kaya Peter mo na ilan sa Acts chapter 2 nga, di man mo sipo. Alright? So according to Paul's account, this incident showed hypocrisy and it needed another authority to step in and rebuke it. Okay? Muna ba si Paul? Alright. So may implication na. This incident later sparked a discussions at the Jerusalem Council about freeing Gentile believers from being forced into Jewish community. Right? Okay? It also affected the communal framework of Christianity. Kaya ang discipleship ng God sa Messianic or Kingdom Commission, centralized yan. Muna nga, bisag asa sila, makialam din sila. Centralized man. Magpailalong yun dito sa authority sa Jerusalem. Mauna, inanagabawi po lang ang Jerusalem. Katong simang Jerusalem. Mamutoy sentro sa kingdom God. Pag ilang discipleship, bisang pag discipleship sila sa lain-lain nga mga nation, dito raga po na manubag. Dito lang, bisang si Peter, way mahimo. Alright? O niya kay dispensation of grace naman, body naman, dili naman kingdom. So Paul had to step up. Kung itong dunay enkwentro na itabo dito mga igsoon. Alright? Okay. The Messianic discipleship was centered in Jerusalem. And it was so strong that a group of disciples under James' pastoral leadership carried influence even in Antioch. Diyan namin sa Paul. Kaya bisag si Peter, wala mahimo sa probinsya sa kapusog sa ilang centralized discipleship. Okay? Their influence was strong enough that Peter considered his fellowship with the Gentile Christians. Kung na ito, may isa, ako masabtan na ito niya, kay dunay nagay pagbago sa communal framework sa discipleship. Okay?
Their influence was strong enough that Peter reconsidered his fellowship with the Gentile Christians, even though these Gentiles were personally discipled by Paul and Barnabas. Acts chapter 11, verse 26. Okay? Tayo. As the apostles to the Gentiles, stood firm of their freedom from Jerusalem's influence. Di rin na nang-interfere sa apostle. Nga no magbuot man mo ani. Ano ba? Panguli mo dito. Why do you mess up? Why do you mess things up here in this Antioch? Nag-exist na ni as a local church. They are not under your influence. Bisag si Peter. Ano masuko mas po ni Peter? Ano, una, hindi mas Peter nag-disciple ato nga church. Iyahan man itong disciple. Ikadua, the Church of Antioch is no longer under the jurisdiction of the centralized kingdom program. Because Antioch is already a local representation of the body of Christ. Kaya na ito mga igsoon? Hudiog, hintil naman na, di naman yung mausod na. And they already existed as Christians. They are no longer. They become a mission headquarter. Successful na kayo silang ministry. Lakalit lang ang mo din eh. Panguli mo dito. Kung wa mo kasabot sa no difference, panguli mo. Okay? Alright. So, the Church of Antioch already showed strong discipleship qualities even before Peter and James, Judaistic disciples, came with their agenda. It doesn't make sense to say that a healthy church, which is Antioch, which truly localized the body of Christ, would lose its legitimacy as a true representation of Christianity. Mga Christian, mga tawana, sakop ni sa lawas ni Kristo. What is your authority over here? They are not your disciples. They are not under the influence of Jerusalem. Unya inyong question no ni himtang ani nga church? It had been a church. Right? Before you came here, mas may Taiwan lang mga hidin eh. Indot paunta. Diba? This incident not only defined the doctrinal character and stewardship in the dispensation of grace. They also defined the communal character and stewardship that shaped discipleship. Through Pauline influence, Antioch became a cross-cultural mission center. Cross-cultural, pasabot, wala na boundary. Right? Unlike Jerusalem, whose mission mainly focused on Jewish interests. Okay? The Antioch Church used freedom from centralized control, allowing local church growth of true followers of Christ based on the message of what? Grace. Ang luwas na grasya ng mga tawanan. I-recognize na sila as legit local body church that truly represent the body of Christ. Kaya daghang Hudiyo din eh, daghang po mga hintil din eh, daghang po mga tunga-tunga, mga half-blood. Which perfectly illustrate the local body. Muna nga sa body of Christ, ang discipleship localized, dili centralized. Kaugalingong program yun nasa local church. Ang atong communality lang, ang atong pagtulungan, doktrina ni Apostol Paul. Pero kita, mo categorize
sa group level sa atong church, as a pastor of the church, ikaw may mas nasayod. Kung kinsay bilong ani nga grupo, mga bagong members, kasi nabilongan na, daan ng members, kasi nabilongan na, leadership na training, or mga Bible teachers class, or mga young people, or mga bata. Okay? Grassroots ang atong ang atong discipleship kay nga no, i-illustrate man na sa Church of Antioch. Wala pa makaadto dito katong mga kingdom send dito nga dugay ng imong Kristohanon ng mga Hudyo. Missionary center na sila. Nana sila teachers, nana sila yung sa prophet nilang kaugalingon. Nga mga Gentiles. African pa nga nitong sa ato, katong nanlag oh, Niger, African, ito. Nasa una, di man gina. Hindi na pwede na una, labi nang itog ka, localize na na. Ang matag iglesia, dunay kaugalingong programa sa disciples. Kaning atong curriculum din para lang ni may uniform tanan naton. Pero kung may bala, apply po niyo dili. Pwede na po ko sa ka klase. Pwede na po Sunday school yun. Pero organize siya. Kad dunay gisunod nga unsa series of lessons. May naman atong Sunday school karon, pero ang problema man gud sa atong Sunday school, kasagaran atong Sunday school walay series. Walay goal. Nya puli-puli teacher, sunod pastor, ikaw Sunday school. Sunod, Brad, ikaw na po. Ikaw na po, mo schedule, ikaw mo Sunday school. Okay mo na siya. We've been doing it for more than 50 years now. And it's still effective. Grasya man Ginoo. Pero mas maayos na ma-enhance na to, ma-structure na to, ma-organize na to maayo. Nga doon na gisundon ba? O hago sa inyo nga i-grouping, say, kamay ra po ng kuwan, kamay ra po ng membro, o sa rin ka klase. Pero doon na gisundon nga sa curriculum. O niya ang curriculum, interactive, dili kay usaray ka lecture. Anong ba makaparticipate? Puro mag-Bereans, mo man nahitabo sa Berea, di ba? Atos Paul, tudlo siya. Yung mga Berean, dili, tunan sana muna. Sa ito pa, collective learning. Kaya pwede ko ma-impose po nga, tuda ko yun ako. Pustol ko, itawag ko Ginoo. Kadungong ba mo na akong ipangsulti? Hindi mo na pwede. Kaya gusto mo na interactive ang learning. Sa atong second seminar, magtuon na tagwanin how to facilitate discipleship. Good. Dire, sa atong first seminar, ato lang i-establish ang kalahiyan sa discipleship program na pablo. So, makonvince din niya mga discipleship sa Christ. Aron, mag-convince na ito nga, magamit din nato ng word na discipleship. Nga di ta mo subay sa Matthew, muna'y purpose ani nga sila. Sa sunod, diyan na ta magkuhan. Diyan na ta magkuhan sa nato, sa po nato pag-evaluate. Kasi malang ka magsiging discipleship, wa kay tracking. Wa agi apoy programa, wa evaluation, muna'y weakness na to. Panita tong Bible school. Ha? Bible school na to, sa IGBI na to. O ang field work na to. Kano ama na evaluate ang atong curriculum diya pag-usap. Wala na. Mura magyapon ng mga kuan na, mga lesson. Hindi ko pa na. Bisan ganitong continuing education niya, yung iguro man to nag-review. Ang problema daw, sige, bagay, tungkol sa gracias Ginoo, nagtuturo magyapon tayo ng report. Pero mas mutupo pag ita, kung properly structured ang atong movement, labi na sa discipleship, na mabati yun sa grassroots church.
Kay ani nga discipleship mo tanan nga membro gikan sa mga bata may baluan dayon nila unsay ilang place sa body of Christ. Kay apil man pud sa curriculum ang pagdiskubre sa imong nga gasa. So interactive, dayon measurable, pwede ma-evaluate siya. Ma-evaluate nimo ang mga tinun-an individually and collectively. Duha. Okay? You will monitor an individual spiritual growth from conversion or from salvation to maturity. Then you can evaluate the group. Kasi women's group, apoy kaugalingon nila nga topic. Pwede ko na i-apply. Men's group lang. Women's group, pwede na lang ma-adjust. Pwede na ma-adjust. Pwede po sa iyo noon yung kaya ang language. Gusto din mo nga. Kanang binisaya, yung kaya ang language. Para yun sa mga kuan ba, kanang mga dami bitaw sa kuan pa, sa term pa sa kuan. Kanang sa mga computer, na language. Pwede. Flexible kayo. Muna nga kuan kayo sa kanang friendly kayo ba nga itong discipleship process kanang great discipleship. Okay. So ma-out of place ng mga bagong member. Huwag may laing grupo. Apil niya sa Discord, ang kauban niya itong 20 katuig na diya, yung mga laban na magkigulo, magkidebate na yun. Anong simbahanan niya? Kitang gilas po. O, pagkitang gilas po, kita magbago. Hindi magkasabot ng bisita, anak. Tingnan lang sila, no? Saan yung simbahan na nag-iaway man? Ang pastor na nagpudlo, ayaw-ayaw na magwan, ayaw-ayaw na pangutan na. Ilang na pastor. So ka na pastora di ay. Hindi na tayo balo di ay, ayaw-ayaw pa mapangutan na, naglisod magtubag. Lumping ang membro. Lupi. Lupi ko ang membro. Bagay naman. Niya kay, sa aking pastor, bago pa po yung taon ni graduate, ibatan o magayo. Tuyoon gano'n yung mga ganit na kayo, masumahiyan na kayo ng mga elder. Ayaw-ayaw yun ba? Anda kang bagis mo ba? Grabe na kayo ba? Matimingan man ang naibag o naibisita. Mangugat. Bubalik pa ba rin na? Di na eh. Lugan lang sa bawah. Mangugat na. Ako may 20 minutos. Sayo pa. Bahala na sa bawal yan. Kuan sa reaksyon gamay sa tubig. Hindi na sa inyo nga. Ako kay isang buwan. Isaw. Hyperpunto. Huwag pasabot ana. Literal. Kung sunod mo na ako, ako mo yung pinaka-first love niya. Ako mo yung una. Ako yung prioritize niya. Kaya ina masakit ko. Ako yung prioritize. Wala naman. Usahay, mabala ka man ta sa mura bag i-detach na to ang pagpanginahanglan sa atong pamilya sa atong colleagues. Dili na pwedeng ana. Kuyo yun. Magkuyo din na siya. Kung nabala ka sa imong pamilya, nga nangalagad ka sa Ginoo, di ba katabangan sa Ginoo? Manong imong ibulag man, di sa kumusimba pastor kay yawat na lang ning kuan. Yawat na lang ning duha ka biyahe kay kuan. Kakwata ta. Tal apa may lain Domingo. Diba? Nagkumpetensya na noon ang ministry ang imong paninabuli. Ano may musimba ka, bahala na diha. Pasagdahin Ginoo nga mo supply sa imong pagpanginahanglan. Amen. Kay imo mas ang giuna. Dahil maglibog anak. No? Daghang gi maglibog ana, Ginoo. Sugdan gani mo bulag ng iyas Ginoo. Ug imong pamilya, kung sino yung pamilya. Ama. Mang problema gyud ana. Wa ka kasabot sa kuling nimo kapag engaged nimo sa kuling sa Ginoo. Ha? You are trusting Him to supply the needs. Not only your needs, even the needs of your family. Amen? Agos ka. Amen? Example. Munda
Masagdan man sa pastor kay mga trabaho. Oh, Ah, sa ilan. nga. Dili ko ta problema na. Moro ginagpayit ko na. Pero balikan ako hatag mong illustration si Pastor Gerson. Tuni. Ako yun ang dasi nga ni hagit ako ni Pastor Gerson. Pastor, pagsulat ang gulog libro ko. Ang saon ni mong pagpangalaga sa Ginoo huli nga nagkuan ka, nagtudlo gyapon ka nga nagkuan ka, nag-establish ka sa imong pamilya, eskwela ka sa imong anak. Pero wa gyud mo biyahe pagsulat ra guro ka na pastor. Dokumentary. Oo, dokumentary. Siya ati, matanda na ako, Gardner. Isa may pasulato ni mana ako nga mo ka kuan na. Hindi ko tayo na siya. Mahimo na eh. Mahimo na nga musunod ka sa pulong sa Ginoo, musulod ka sa pagtawag sa Ginoo nimo. Ha? Nga di ka mabalaka kay mo ba? Kay mo pagpanginahalan. Di mo tagaag competition bang duha. So pwede ka nga mag-sideline. Okay? But make it as a complement of your calling. Kaya ba mga Not as the construction of your calling, the complement. palitan ba di mo ba nga to? Sa sakit ng pamilya. Kaya naging importante ko rin mga ituan dito sa mga palitan wala. Kritikal lagi ba? Luway ba kayo ka? Nagyaan mo kayo magtugan dito. Unahin na. Unahon ang pamilya. Total, ano na may pangitan mo kayo mo dito. Apil na sa ministry. Ministry. Pamilya nimo. Apil man na sa team. Ano yung problema na kay ilain nato ang atong pamilya, murag dili pa apil sa team ba? Tunay na kwarto sa pamilya. Kasagaran Grabe mo rin. Priority dito. kasagaran mo question ang ministry Responsibility mo muna na ito pastor na siya ni kuha ng pamilya. ang ministry niya wala mo rin sadlay na sa iyang sadlay na ang ministry niya sa Muna sa iyo kasi. Mabali. Kasi may conflict sa kuan, sa iyang kuan, sa iyang career o sa iyang calling. Ganong magnegosyo managbaho para sa ministry niya nawala na ng ministry tungkol sa trabaho. Dahil mo ng career o calling, Nanay problema. conflict na siya. Wala magka-prioritize lagi. Imo maging ipakadako na calling niya ba, ipailalom nimo complement ng career nimo. Sige, yung kurso pwede magkanong bugalo. Pareho ni Jel Soriano, dahil sa pagkatya. Pastor na sa una, sa uyuan man ito, ni Pastor Galamba. pero lahat man kay career na siya career ng mga member niya ni kuha siya sa Ginoo ni work out siya lahi ang sitwasyon sa pastor siya nibiya sa pagka-herb kanang pastoring sa church kay tuwa ni lahi nga Security guard naman na kayo. Nabisag Bible study, wala na yung Bible study. Hindi na makapilo permit. Ay, inanas ka gaya. Nagudagan diri. part-time na ko niya pastoring Nagudagan diri. Undang mo pastor. Ingon akong asawa nga kuan. Ingon ko asawa nga mag security guard na ako. Wala may kaunon. Yan yung asawa na trabaho. Dako kay sweldo. oh Saya na ko yung kahimpa. Kupay na yung asawa yung ana. Mag full time mo pastor. Wala nang wifi ato. kamo masawa Full time magay ko pastor. Full time magay ko pastor nga. Akong asawa. What? Pili sa asawa. Ano. Mag-asawa mo yung no. Under na dito. adlok na sila sa maud Adlog mo sa asawa pastor God. Ako nakikita na. Mahalok ka kay ang atong material nga pagpanginahanglan ato manggibulag sa pagtawag sa Ginoo. may faith factor Nagtuo man ta nga dunatay katakos pag-provide sa atong material nga pagpanginahanglan. Dili ang ginawa. Naway labot ang Ginoo. Unay dako kay nga sayop sa God. Ang nakita mo daw na murag ang conviction sa tawag ni Ginoo. Choice. Wala mo kay.
Mo response ko ani magbumbay mo kang Ginoo. Nagduha-duha dyan. There's no such thing as full-time, part-time, full-time, part-time. Di isang pag nagkurso kag career, full-time ya po na. Basta imong giuna ang career, kulig. Prioritize niyo yung pastorate. Walay Bible study nga napakyas. Walay evangelism nga nasa daanan. Gawan lang nun yung mga emergency lahat. Awayon ang kanang tentasyon sa pagkatulog. Ito kay katulog ni Juan. Amigo ka adyo man. Away gid, away. Awayon na ito na. Kung maaway na to, magulang-gulang ta. Sa inyong topic, muna yung inyong discussion diya. Sa inyong discuss the unfamiliar poems of your topic. Ang familiar, kung basta ba ang familiar, kanang karon na ninyo nadungog ba? Ngayon, may kaduha, discuss the familiar. Katunang nahibaluan nyo na una. Inyo na lang i-expound. Okay? Ngayon, maugyapon, sa group number 2, ang inyong topic, kanina, points mo na sa atong note diya. The historical reshape of discipleship, inyong review ko, inyong notes. Dayon, maugyapon. Ang inyong discussion, maugyapon, kung tanaha. Discuss the unfamiliar points of your topic. Kung sa inyong bagong nakatunan. Right? Dayon, discuss the familiar points of your topic. Katong inyo nang naibaluan sa una.